So, hello guys. Ngayong video, tutukan ko kayo kung paano mag-concatenate. Yung concatenate is yung pagkasamahin mo yung dalawang value or yung data type tulad na lang ng int, float, or string. So, kung natin gagawin is string. String muna tayo. So, kunwari, meron tayong dalawang variable. May first name. First name. So, di ba pag words or letters is string siya. So, kailangan natin lagyan ng double quote. Kunyari, ang first name ko is coding. Then, okay na yan. Yung first name natin, coding. Then, next is yung last name. Then, yung last name ko is J. Single quote kasi single letter lang siya. So, meron tayong dalawang variable. So, paano natin siya i-concatenate? Meron tayong iba't ibang approach kung paano siya pwedeng i-concatenate. Pwede tayong gumawa ng isa pang variable. Kunwari, full name. Yan, full name. Yan. So, paano natin siya i-concatenate? So, kunin lang natin yung first name kung ano yung kailangan na nasa unahan. First name. Then, ang pag-concatenate is kailangan natin siya ng plus sign. First name plus last name. Yan na siya. So, yung value daw ng full name natin na variable is yung kapag pinag-plus mo yung first name then last name. So, kapag i-print na natin, ang tatawagin lang natin is yung full name. Tapos ang lalabas dyan, yung pinagsama na first name and last name. So, try natin. Full name. Try natin i-run. Yun, lumabas na si Coding J. So, wala siyang space. So, kailangan natin lagyan siya, dito natin siya lalagyan ng space. Kasi, hindi siya pwede dito. Kasi kung ano lang yung laman ng variable na value, yun lang din yung ilalabas niya. So, dito tayo maglalagay. So, kapag nalagyan natin ng space dito, try natin ulit i-run. Coding J. Yan. Ito yung unang approach. Ito, itong part na to. So, pwede naman ganito din. Pag mag-concatenate tayo, dito na natin siya ilalagay. Sa print. Ito, first name plus last name. Yun, lumabas na Coding J. Okay. So, ganito naman siya pag string. Ganyan lang siya. Ano yung pagpapalitan natin? Unahin natin yung last name. Last name. Dito yung first name. Yun. J coding. Wala siyang space. Kaya lalagyan natin siya dito ng space. J coding niya bas. Okay? So, ganito mag-concatenate ng string. Next naman natin is yung mga integer natin na yung mga value. Kunyari, num1. So, number 1 natin, meron tayong 5. Then, num2 natin, meron tayong 6. So, paano natin siya i-concatenate? Pagpa-plusin natin. So, lagay natin ng sum is equals to num1 plus num2. Tapos, print lang natin yung sum. Kasi, ito na yung num1 natin. Variable ng num1 natin is 5. So, kumbaga, imagine lang natin na yung num1 na nakalagay dyan is 5. Then, sa num2, yung nakalagay dyan is 6. So, kapag pinag-plus silang dalawa, 5 tsaka 6, 11, yung nakalagay ito sa sum is 11. Kunwari, ganito siya. 11 5 tapos 6. Ganyan yung mangyayari sa kanya. Kaya kaso naka-variable lang ginagamit natin pantawag sa kanila. Okay. Balik natin. Yan, sum. So, ang nangyayari doon, 'di ba 11 dito sa sum, baka din siyang nakaganto, 0.11. Ganyan. So,
Tutukin natin. Print sum. Tingnan natin, nakan natin siya. Yun, 11 yung lumabas. 11. So, gana din yan. Concatenate lang natin sila. Pero dito naman, operational din to. So, maglagay tayo ng 10. 10, saka 5. Try naman natin minus. So, hindi na siya sum. Difference naman yung variable natin ilalagay. Para hindi tayo mayakapan. Baka madidistinguish agad natin kung ano ba yung variable natin na ginagamit kung para saan. 5 yun lumabas. Okay. Try naman natin times or product. Ang times natin dito, asterisk. Product. Yan. 50. Lumabas. Then, last natin is divide. Ang pagdi-divide naman dito, ang sign natin is tong slash. Punta natin siya ng quotient. Yan. Yun, 2.0 lumabas. Okay? So, yun naman yung pagka-concatenate natin. So, ito na lang muna para sa ngayong video. Kung gusto niyo pa mapanood yung iba kong video, meron akong YouTube channel, yung link nasa bio. Thank you.